Instead of making a profit, the business has suffered a great loss. Why? Without hesitation, siyempre, bakit nangyari yan? Patuloy na, nagbibigay naman ako ng instruction. Meron akong email, o every time, ganito gawin natin. And then, minute niya lahat nung kanyang employee. And then sinabi niya, hindi nyo ba natanggap yung aking letters? Sabi nila, natanggap naman po namin. In fact, yun ng letter na ibinigay mo sa amin. Ibang binind pa namin eh. Kinumpile at binind. Then every time, every Sunday, ginagawa namin ito ay letter study. Kasi ang daming binigay na letter eh. Di ba? Every Sunday, binabasa namin yan. Ay, binabasa nyo naman pala. Anong ginawa ninyo? Anong ginawa nyo sa instruction ko? And no doubt, the employees would respond, do? May gagawin ba kami? Well, nothing. But we read it every one. Yung instruction mo, binabasa namin yan, everyone. Pero wala kaming ginawa. That's why, yun ang kanyang nadatnan. Now, if you are the president of that company, ano gagawin mo? Huh? May binilinan ka. Nagbigay ka ng instruction. Everything. Lahat natanggap naman nila, nag-respond sila. Pero, ano nangyari? Walang ginawa. Hindi ba natin naiisip minsan sa buhay natin? Ang Panginoon, bago umalis, nagbilin siya sa atin. Ano ang kanya ibinilin? Kung babasahin po natin ang Matthew, the Great Commission. Ano ang the Great Commission? Go ye. Di ba? Humayo ka. Ano nangyari sa instruction na binigay ko? Binabasa mo, pero hindi natin ginagawa. Preach the gospel to every creature. Alam mo, instruction yan ng Panginoon. At alam mo na umalis ang Panginoon. At ang sabi niya, ako'y muling babalik. Ang tanong po ito, ano ang ginawa natin sa kanyang salita? Ilagay mo ang iyong kalagayan sa Panginoong umalis at nadatnan tayo na walang ginagawa, tutulog-tulog. Di ba po? Pansinin natin, ano ang ginawa natin sa mga salita ng Diyos na ating naririnig every Sunday? Kanina lang po, napakaganda ng mensahe. Ipinakita sa atin kung paano naghirap ang ating Panginoon para tayo'y maligtas. Nahirapan siya. Ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa atin, madali ang kaligtasan. Tanggapin mo ang kaligtasan, no, sa puso mo, imbitahan mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, magsisi ka bilang isang makasalanan at manampalataya ka sa kanyang ginawa. Sa atin, napakadaling maligtas. Pero doon sa gumawa ng kaligtasan, buhay niya ang kapalit. Ang tanong, ano ang ginawa mo sa buhay ng ating Panginoon? Isa lang po papatak yan. Your obedience. Ang ating pagsunod. Sino po mga magulang dito? Sabi nga ng mga anak ko, sabihin na natin, sa lahat ng mga pinakasinungaling na tao, walang iba kundi si tatay. Siya ang pinakasinungaling sa lahat ng tao sa isang pamilya. Bakit?
Uuwi siya galing trabaho, sasabihin ng kanyang anak, Tay, okay ka lang? Napagod ka ba? Ay, hindi, okay lang ako. Tay, kumusta sa trabaho? Okay lang, pero hindi niya sinasabi sa atin. Hirap siya, napagalitan siya. Sa trabaho, nagkamali siya, pinagalitan siya, sinabun siya. Bago, Tay, ang sarap naman ng ng binigay mong pagkain, dala-dala mong pasalubong. Bago tatanungin mo, Tay, kumain ka na? Sasabihin nila, kumain na ako, anak. Pero hindi mo nakita, nagtiis sila para sa iyo. Ganon din naman po tayo. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Tama? Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Ano ginawa natin sa mga salitang ating naririnig? Sa Bangkal District, every Friday, regular po ang Bible study. Now, ano ginawa natin sa mga salita na ating naririnig? May pananampalataya ka, nananampalataya tayo. Ang tanong po, anong uri ng pananampalataya? Merong dalawang uri ng pananampalataya. Isang tamang pananampalataya at isang maling pananampalataya. No? Anong klaseng pananampalataya po meron tayo? Is that authentic? What are the basic attitude and attributes of a believers? The basic attitude and attributes of a believer, it is all about obedience. Ano po ang ibig sabihin ng obedience sa Tagalog? Pagsunod. Kung ikaw po, nanay o tatay ng isang pamilya, inutusan mo si anak, hindi sumunod, matutuwa ka? Palo yan. Tama? Di ba? Palo yan. Lalo na hirap kang gumagawa, kumikilos. Bago hindi man lang sumusunod ang iyong mga anak sa mga instruction mo, ano gagawin mo? Palo yan, didisiplinahin mo yan. Ang Panginoon kaya, pag hindi tayo marunong sumunod, ano ang kanyang ginagawa sa atin? Alam niyo po, sa 1 John chapter 5 verse 13, ito po ang nakalagay. Sinulat ko ang mga bagay na ito upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. That you may know that you have eternal life and that you may believe on the name of the Son of God. Apostle John wrote the book of 1 John so that believers would know whether or not they have authentic faith. That means more than just intellectual. It means deep understanding. Hindi lang yung alam mo, kundi talagang nauunawaan mo. Ang tanong ko po, sino po ligtas dito? Alam niya na ang kanyang kaluluwa, pag namatay siya, pupunta ang kanyang kaluluwa sa langit. Okay. Yung iba hindi nagtaas, so hindi ba ligtas? O nahihiya lang. Okay. Never mind. Opo. No? Bakit kinakailangan nating malaman tayo ay ligtas? Sapagkat yan po ang simula na malaman natin ang kaligtasan at sa pamamagitan niyan, lalago po ang ating pananampalataya sa Panginoon. At habang lumalago ang ating pananampalataya sa Panginoon, natututo po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. No? By the way, ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos, hindi po yun ang paraan ng kaligtasan. Bagamat maganda sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Pero hindi po yan ang basihan ng kaligtasan. Bagkus, ang basihan po ng kaligtasan, ang pananampalataya mo doon sa ginawa ng ating Panginoon. Wala kang maidadagdag.
Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili bagkus ibig sabihin po, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kundi merong nagligtas sa atin at may gumawa ng kaligtasan sapagkat hindi natin kayang gawin na tayo maligtas. Nakita na yan ng Panginoon. Kaya nga po siya mula sa langit, bumaba dito sa lupa dahil sa kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Si Kristo na ang namatay sa atin. Ibig sabihin po niyan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa kapamakan, ang ating kaluluwa. Pero ang mabuting gawa, isa po yan sa paraan na makita na ikaw ay nagsisi, ikaw ay ligtas, ikaw ay sumusunod, ikaw ay lumalago bilang anak ng Diyos. Paano ba tayo maging anak ng Diyos? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. So meaning, pag tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, buhay na walang gan ang kapalit. At bilang may buhay na walang gan, ang nais ng Panginoon, doon mo ipakita ang pagsunod at paggawa ng mabuti. Hindi para maligtas upang makita na ikaw ay ligtas na. Naunawaan niyo po yun? Hindi ka pupunta sa langit dahil si nanay, si tatay, Baptist. No? Baka isipin niyo mga anak, si tatay, faithful, si tatay, preacher, si tatay, pastor. Hindi ka ililigtas na pagiging pastor ng tatay mo o ng nanay mo. It is an individual na relasyon sa Panginoon. Now, ngayon ligtas ka na. Sinasabi mo ligtas ka. Ano ang pruweba na tayo ay ligtas na? Nakikita po ba yung pagsunod? Kasi dito sa 1 John chapter 2 verse 3, tingnan niyo po, ano po ang nakasulat dito. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Iba po yung salitang alam mo o kilala mo o sabi mo alam mo na merong tagapagligtas at nalalaman mo kung bakit siya tagapagligtas. Kuha niyo po mga kapatid, mga kaibigan. Iba yung alam mo lang na may tagapagligtas at iba rin yung alam mo na siya yung tagapagligtas mo. Kuha niyo po. So sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala sa paanong paraan kung tinutupad mo ang kanyang ipinag-uutos. Yan po, if. Yung salitang if, may kondisyon. Kilala mo siya o alam mo lang na may tagapagligtas. At kung tayo po ay ligtas, hindi nangangahulugan. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat nakikita mo dahil ang Panginoon mismo namumuhi sa kasalanan. Bakit ganyan ang buhay natin? Na still up to now, sabi mo ligtas ka, pero ayaw mong layuan ang mga kasalanang nakagawian mo na naging habit mo na. Right? Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, atin po siyang nakikilala. Yan po ang nakalagay sa banal na kasulatan. We know that we have come to know Him if we obey His command. The man who says, I know Him. Again, the man who says, I know Him, but does not do what God commands is a liar, sinungaling. The man who says, I know Him, but does not do what God commands is a liar. And the truth is not in Him. Nagiging sinungaling po tayo. Kilala mo, pero hindi ka sumusunod
sa utos ng Diyos, sinungaling tayo. Kahit sa sarili natin, niloloko natin ang ating sarili. Gusto mo ba lokohin ka ng kapwa mo? Galit ka, di ba? Kung hindi tayo naging maingat, ultimo tayo, niloloko natin ang ating sarili sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po, alam natin, ang araw ng linggo, ito'y araw ng pananambahan. And I'm praising God kasi natagpuan kayo dito sa bahay pananambahan. Ang tanong, samantalahin na po natin na habang tayo'y nasa bahay-sambahan, nakikinig po tayo. Na wala tayong ibang ginagawa kundi makinig ng salita ng Diyos. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. Tingnan niyo po. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His word, datapat ang sinumang tumutupad sa kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ano po ang sabi? Tunay na sa Kanya ay nagiging sakdal, nagiging ganap ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad ng ating Panginoon. Nagbigay na po siya ng example. So dito natin makikita kung yung atin pong pananampalataya ay authentic. Bumili ako ng parts ng sasakyan. Yung genuine, hala, napakamahal ng price. Bumili ako ng replacement, napakamura ng parts. Wala pa sa 1/3. Okay. Pero ano ang quality na ibinibigay? Assurance na hindi agad ito magbe-breakdown. Naranasan nyo nang bumili sa Temu? Nakita nyo, sandali lang sira agad. Di ba? Sa Shopee. Why? Karamihan kasi diyan, mga imitation. Now, kaya hindi matibay. Ang tanong po ito, anong pananampalataya tayo meron sa harapan ng Diyos? Matibay ba? Genuine? O peke? Alright? So kung peke, niloloko lang natin ang ating sarili. At dahil po doon, makikita natin na yung bang ma-observe natin ang may pananampalatayang tunay, makikita mo yan na kahit ano po ang mangyari, tuloy pa rin yan na sumunod sa ating Panginoon. So what does biblical faith that trusts God enough to obey look like? What does biblical faith that trusts God enough to obey look like? Number 1, obedience is a sign of conversion. Pwede kang magkunwari, pero in reality, if you are saved, you will obey. Tama po? If you are truly saved, you will obey. Because obedience is a sign of conversion. Nilinaw ko na po kanina, hindi kaligtasan ang paggawa ng mabuti. Pero kung ikaw ay ligtas na, kailangan mong gumawa ng mabuti. Pagpapatunay na ikaw ay ligtas nga. Di ba po? Naunawaan niyo po? So obedience is a sign of conversion. 1 John chapter 2 verse 3, sa ganito'y nalalaman natin
na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kumusta po yung pagsunod natin sa Panginoon? You can say that you love Jesus. You can sing and read books and pray, but are you willing to do what Jesus tells you to do? Pwede kang umawit, pwede kang magbasa ng Bible, pwede kang mag-pray, pwede kang nasa simbahan. Ang tanong, are you willing to do what Jesus tells you to do? Huwag na po tayo magpakalayo. Sa simbahan na lang, dito. No? Ano ginagawa mo sa iyong kinaupuan sa mga oras na ito? Nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? O kung ano-ano na lang ang pinipindot mo dyan. Tama? Nasa bahay pananambahan ka na. Masasabi mo bang ginagawa mo kalooban ng Diyos? So, yun po ang ibig sabihin, obedience is a sign of conversion. Ibig sabihin, kung ligtas tayo, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang Panginoon. Hindi po, nasa simbahan ka na, daldal ka pa ng daldal, nakakaistorbo ka pa doon sa ano mo, sa sa likod mo. Kung ano-ano ginagawa mo, bago sasabihin mo, nagsimba ako. Anong quality pagsisimba ang ibinigay mo sa Panginoon? Po? Anong quality? Yan ba ay genuine o replica? It is your direction, not your intention, that determines your destination. Diba? Parang ang hirap nun ah. Ulitin ko. It is your direction, not your intention, that determines your intention. That determines your destination. Dapat may direksyon ang ginagawa natin. It is what you do, not what you feel or think, that really matters. Kala mo nagsimba ka, pero sa simbahan ano ginawa mo? Kaya nga po yung word na, napakaganda nga sanang palitan yung every Sunday. Punta tayo sa simbahan, magsimba tayo. Minsan, kung titingnan po natin, mas magandang pakinggan, halika, araw ng linggo, tayo ay sumamba. Kaya nga po dito binabasa natin, no? Ano yung sinasabi natin bago tayo magsimula? We are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. And then, tell me, is that the quality ng pagsamba mo sa Panginoon? Yung ginagawa mo sa mga oras na ito? Right? You can say that you love Jesus. You can sing. You can read. You can pray. But are you willing to do what Jesus tells you to do? Especially if it is something that you don't want to do. Dahil ayaw mong gawin. Bakit? Ayaw mo, hindi ka at ease eh. Magsimba o sumamba, hindi ganun kadali pagpunta lang sa simbahan. Alam natin, yung bang marami kang kinukonsider. Katulad kanina, buti na lang umulan ng maaga, natapos bago
oras ng pananambahan. Yung iba yatang mga adult napagod, kaya nawala. Umuwi na yata, napagod eh. Napagod hindi po natin nilikha na magkaroon ng pickleball sa taas para mapagod at umuwi ka. No? Nawala eh. Yung ibang naglalaro, wala na eh. No, ikini-create natin doon yung fellowship. Alright? So, are you willing to do what Jesus tells you to do, especially if it is something that you don't want to do? It is all about whether Jesus is Lord of your life or not. Sino ba talaga ang Panginoon mo? Pansinin natin yung word na Panginoon. Tawag tayo ng tawag sa Panginoon ng Jesus na, Panginoon, ikaw ang Panginoon ko, Panginoon, Panginoon. But in reality, sino talaga ang Panginoon sa inyo between the Lord and you and us? Sino kaya? Sinong madalas masunod? Ang Panginoon o ikaw? Pero tawag mo sa Panginoon, Lord. Di ba? Di ba pag sinabing Panginoon, ibig sabihin, no, yung Matthew 6:24, doon magiging makatotohanan po. Basahin natin yung Matthew 6:24. Sabi po rito, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise other. You cannot serve God and mammon. Ibig sabihin, mamili ka. Sino ba talaga Panginoon? Hindi pwedeng sabay kang naglilingkod. Pinaglilingkuran mo ang Diablo, pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Dapat mamili tayo. Kung naglilingkod ka sa Diablo, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Kung naglilingkod ka sa Diyos, hindi tayo dapat naglilingkod sa Diablo. And then, sino ang Panginoon natin? Hindi Diyos, hindi ang Diablo, kundi sarili natin. Tawag tayo ng tawag Panginoon. But who is really the Lord in your life? Huh? How do you know who is the master? Paano mo nakikilala? Sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagsunod sa kanyang kalooban. Pero kung hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban, maliwanag po lamang na ang sinusunod natin ang sarili natin. Ang sarili nating kagustuhan. Tama po. Yung takbo ng pananalita, kung ang Panginoon hindi nasusunod, ibig sabihin, sino nasusunod? Walang iba, kundi tayo. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng magandang pamumuhay. But only in obedience we are living at our best. Tingnan nyo po, ang ibon, may paa? Meron po, di ba? Okay. May paa. Now, meron din ba siyang, ano gamit ng paa? Lumakad. Tama? Ay yung kanyang, ano ba tawag dito? Clamp? Ha? Close. No? Yung kanyang close. Ano gamit niyan? Pagka umakyat siya sa sanga, kakapit yon. Hindi nyo ba napupuna ang ibon kahit matulog na nasa sanga hindi nauuhulog? Bakit? Nakaklamp yun eh. Dahil dun sa kanilang close. Pero, ang design ng Panginoon sa kanila, hindi lumakad. Di ba? Ang design sa kanya ng Panginoon, lumipad. Ma-enjoy niya yung freedom. Right? So, ano ang design mo sa harapan ng Panginoon? Birds, they are flying because they were designed to do. And it is not until they fly, they are truly living at their best life.
Ganon din po naman. Gusto ng Panginoon sa atin, mabuhay tayo, yung talagang ini-enjoy natin yung pinakamagandang buhay ng isang buhay mananampalataya. Kaya lang po, iba ang ating ginagawa. Ang ibon na enjoy niya, lalo-lalo na ang eagle, di ba? Kahit bagyo, kaya niyang ano yan. Ang ginagawa niya nga, di ba? Etong bagyo, tataasan niya lang yan. At the same time, no, nag-glide lang siya. Doon niya na-enjoy. Yun talaga ang design ng ibon. Ganon din naman sa buhay natin bilang mananampalataya. Gusto niya, masaya ka sa trabaho mo, ginagamit ka ng Panginoon sa trabaho mo. Sa mga estudyante, gusto niya na ikaw ay mag-aral mabuti. Enjoy. Sunod ka kay nanay, kay tatay. No? At sa mga kalalakihan, huwag ka muna mag-asawa o manligaw kung hindi ka pa handa. Kasi sisirain mo lang ang buhay mo eh. Pilit mong kukunin yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon sa'yo. And then, nakuha mo ngayon ang gusto mo. Ano naman ang nawala sa'yo? Di ba? Dapat nga, maganda ang buhay pamilya. Bakit ngayon, hirap ka sa pamilya? Sinimulan mo ng mali eh. Ayaw ba ng Diyos? Galit ba ang Diyos sa magkaroon tayo ng tamang pamilya? Hindi. Ilagay natin sa tama kasi yun ang gusto ng Panginoon. Pagpalain tayo doon. Sumunod ka lang. The key is obedience. That's why, what does biblical faith that trusts God enough to obey looks like? Number 1, obedience is a sign of conversion. Ikalawa, obedience is a sign of commitment. Commitment na naman. Alam mo, diyan po tayo mabubuhay sa commitment. And when it comes to commitment, it's not just only for the money. Sabi ko nga po sa inyo, sa isang ikinakasal, maririnig nyo, for better or for worse, for richer or for poorer, in death do us part. That's commitment. We need to abide to the commitment na ibinigay natin sa Panginoon. Whether we like it or not, we need to abide for that commitment. Or else, sira ang pamilya. Masisira. Student, are you committed na magkaroon ka ng magandang kinabukasan? You study hard. Huwag mong haluan ng pagbubulakbol. Huwag mong kunin yung mga bagay na hindi pa nararapat. Kasi pag kinuha mo yan, pinilit mo yan, mahirapan ka someday. Mind you, huwag matigas ang ulo. Sunod kay nanay, sunod kay tatay. Huwag magsisinungaling, huwag magtatago. Obedience is a sign of commitment. 1 John chapter 2 verse 5, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. If anyone obey His words, God is truly made complete in Him. Nagiging makatuturan lamang ang Diyos sa buhay mo. Kung talagang tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos. It says that if we obey, then God's love is made complete in us. Obedience is a sign of commitment. Don't hate commitment. It is a sign of maturity. When we obey God, His will is done in our lives and we are transformed. Kasi habang nandito tayo sa mundong ito, hindi pa tayo talaga finish. Marami pa na dapat ayusin sa buhay natin para pag kinuha tayo ng Panginoon patungo sa langit, maayos na.
Hindi, baka nga Panginoon pa mahirapan sa'yo pag nasa langit ka. Mahirapan pa, Panginoon. No. Modesty aside, God's love is perfected and completed in a changed life. Pag nakikita yung pagbabago sa iyong buhay, nagiging kumpleto, no, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, hindi nababaliwala, kundi nagkakaroon ng katuturan. Hindi na sayang ang kanyang pagsisikap sa iyo. Hindi na sayang ang pagbibigay niya ng pagpapala sapagkat ginamit mo sa maayos. Sumunod ka sa kanyang kalooban. Alam niyo po, one of the ways upang tayo'y tulungan ng Diyos sa pagsunod sa kanyang salita ay binigyan niya tayo ng isang faithful pastor. I'm not saying perfect pastor. Huh? I'm not saying perfect pastor, kundi faithful pastor. Binigyan niya tayo. Bakit? Kasi may blessing po kapag nagkaroon tayo ng pastor sa ating buhay. May blessing? Tingnan po natin. Kayo rin po ang makapagsasabi. So, the blessing of having a pastor. Number 1, I get closer to God. No, inilalapit tayo sa Panginoon. Pag may pastor po tayo. Tingnan natin, Jeremiah 3:15. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Upang magkaroon tayo ng pangunawa at kaalaman. Tingnan niyo po, kahit wala sa harapan natin ang ating pastor, nakikinig tayo ng salita ng Diyos na inihanda po ng ating pastor. Ang mensahe po namin sa inyo ay hindi po galing sa aming sarili, kundi ibinigay po ng aming pastor ito, pinag-aaralan upang ibigay po sa atin. Pinakakain tayo ng salita ng Diyos kahit malayo siya sa atin. Tayo pa rin ang kanyang iniintindi. Bakit? Kasi siya yung pastor na ibinigay ng ating Panginoon. Kasi kung si Pastor Joey na ngayon ay ating pastor dito sa Bible Baptist Church of Pasay, kung hindi siya ang ibinigay ng Panginoon sa atin, maglalagay ang Panginoon ng iba, hindi si Pastor Joey. Kuha niyo po yun? Mas alam ng Panginoon kung ano yung, kung sino yung dapat niyang ilagay. Hindi siya perpekto. Sabi ko nga, He is not a perfect. But when it comes to service to God, makikita natin yung kanyang faithfulness. The pastor faithfully feeds every one of us with the Word of God. He reminds us of God's promises. He teaches us sound doctrine. He warns every one of us, from all of our errors. He encourages us to obey Christ. The closer I follow the Word of God, preached by my pastor, the closer I grow to God. Siya ang ginamit. Tingnan niyo po. The story of Philip and the eunuch. Hindi ko kailangan si pastor. Meron namang Bible. Di ba? Hindi ko kailangan si pastor. Mag-ingat po tayo. Ito ang isang eunuch, nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, dahil binabasa niya ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Philip, Philip, punta ka dun.
Inutusan niya. Sabihin mo kung ano yung salita ng Diyos na kanyang binabasa. Then, pumunta si Philip at sabi ni Philip sa eunuch, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi ng eunuch, nababasa ko pero hindi ko maintindihan. Unless may magpaliwanag sa akin. That's good example. At nung maliwanagan ang eunuch, pinuri niya ang Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagpabautismo. Hindi nagmatigas ang kanyang puso, kundi sinunod ang kalooban ng Panginoon. Now, ang tanong, pwede mong mabasa ang salita ng Diyos. Pero, eto ba, mauunawaan mo ng lubusan? Unless somebody, especially sent from God, sent from heaven, walang iba kundi ang ating pastor. Kaya nga po tinutulungan tayo. Nandiyan yung pag nagkakamali ka, pinagagalitan ka. Minsan, masama pa ang loob natin. Kala natin, ang ating pastor, perpekto. Pero ginagawa niya lang yung dapat niyang gawin. Pag nagkamali tayo, sinasaway niya tayo bilang magulang. Pwede sabihin ng anak mo, bakit mo ginagawa din yung mga bagay na pinagbabawal mo sa akin? Pag sinabi niya yun, matutuwa ka? Pagagalitan mo lalo. Tama? Ganun din po naman. Kaya madalas na-offend tayo. Pasensya na po but this is the word of God. Sa totoo lang, hindi tayo na-offend kay pastor. Na-offend tayo sa Panginoon. Ginawa lang nating daan ang instrument ng ating pastor. Kasi meron tayong mga bagay na hindi makuha sa Panginoon eh. Pinipilit natin ang Panginoon. Right? Our pastor faithfully feeds us with the Word of God. Kahit nga wala siya, tingnan nyo po, naranasan nyo ba? Alanganing oras, tawagan nyo siya at pupuntahan kayo. Di ba? Kahit malayo ka, mas nauuna pa siyang pumunta sa mga preachers para dalawin yung mga kapatirang may sakit. Naunahan niya pa kami. Di ba? God sent Philip to explain the word to the eunuch. Ganon din po naman sa atin. Ibinigay si pastor para maunawaan natin ang salita ng Diyos. When I submit to the preaching and teaching of God's word through my pastor, I am not following a man instead. I'm not following man, but I'm not following a man instead of God. Ibig sabihin, hindi tayo sa tao sumusunod, kundi sa Panginoon na nagbigay ng pangunawa doon sa kanyang lingkod, the man of God. So, what is the blessing of having a pastor? I get closer to God. Ang ating pastor always reminds us that God's promises and your past experience of grace from God. Our pastor faithfully preaches and instructs you in the doctrine of the gospel. Our pastor ever reminds you of the blessed soul-cheering promises of God in Christ. That is why one of God's greatest blessing in our life is having our pastor. Number 1, the blessing of having pastor, I get closer to God. Ikalawa, Ephesians chapter 4:11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers
For what reason? Ephesians chapter 4, verse 12. Ladies, can you read it? Please. Okay. Ibinigay ang pastor kasi wala nang mga propeta, wala nang apostoles. Yung iba, misyonary na lang at mga pastor. So sabi, ibinigay po ito for the edifying of the body of Christ. That is the reason. Upang sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sino ba yung katawan ni Kristo? The church. Tayo. Ibinigay ang pastor sa ikatitibay. Bakit ganun? Na-open ako kay pastor, hindi ako tumitibay. Baka iba yung takbo ng wavelength mo pagdating sa salita ng Diyos. Kasi may gusto kang igiit. May hingi ka ng payo, pero ang gusto mong marinig kay pastor yung magaganda. Hindi binigay ni pastor yung mga payo na magaganda. Kaya nagalit ka, sumama loob mo. Hindi ayon sa yung gusto. Hindi naman bayarin ng ating pastor para i-please ka. Di ba? Kundi para patibayin po tayo sa ating pananampalataya. Verse 13, Ephesians 4:13, mga men, pakibasa po. Upang abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya in the unity of the faith. No? In the unity of the faith. Ibinigay ang pastor for the edifying of the body of Christ. Bakit? Anong purpose? Para magkaroon ng unity. Verse 14, ladies, pakibasa po. Upang wag na para baga tayong bata. Pag hindi mo nakuha, gusto mo, iiyak ka, magdadabog ka, magtatampo ka, sasama loob mo. No? Yan po ang dahilan bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang pastor. Upang tayo'y tumatag bilang isang kalipunan at nagkakaisa, at dahil sa pagkakaisa, hindi na tayo parang batang musmus na iiyak-iyak. Magkaroon lang ng konting problema, iyak, magtatampo, hindi ka nabigyan, magseselos ka. Yan ang ugali ng mga bata, di ba? Hindi na kita love. Lord, hindi na kita love. Ang sama mo sa akin. Di ba? Ugaling bata yun eh. Pagka ganun po ang ugali natin, nagtatampo pa tayo sa Diyos dahil hindi ibinigay ng Diyos ang gusto natin. Mind you mga kapatid, kailangan nating higit na makinig kay pastor. Mas kailangan nating higit. Biblical faith. Tandaan niyo po, no? Hindi tayo iniligtas para umupo lang dyan. Ha? Yung iba takot sumama sa ministry. Tandaan natin, ministry is not a burden. It is a blessing. Doon tayo susuplayan ng ating Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Titingnan ng Panginoon kung ikaw ay masunurin o hindi. Without a pastor, faithful instruction, many believers never discover their God-given gifts, never mature, and never experience the joy of serving Christ. No. Nandyan po ang ating pastor, hindi tayo para pahirapan, kundi para tayo ay tulungan. That's why ministry is not a burden.
It is a blessing. Ang tanong ko po, anong ministry ka involved at this point of time? What ministry? You are not, hindi tayo iniligtas ng Panginoon para umupo ka lang dyan. Pagkatapos tulog ka pa. Tama? Anong ministry meron tayo? Kaya ka hindi lumalago kasi ayaw mong sumausaw sa ministry. Ayaw mong makilahok. Bakit? Sarili mo nasusunod eh. But if we obey the Lord, there are lot of ministries here. Mapakwire, baptoda, kailangan namin sa pagbabantay lang, no? Kulang tayo ng manpower. Minsan nalulusutan yung ating security. Kasi bakit? Lack of manpower eh. Yung iba kasi, bahala kayo, trabaho nyo yan. Anong pakialam ko? Basta ako, pupunta lang sa simbahan, magsisimba, tapos uuwi na pagkatapos ng preaching. Wala tayong malasakit. Hindi, ang ministry ay hindi yung wala kang ginagawa, kaya sasama ka sa ministry. Lahat po ng mga nasa ministry rito, marami pong ginagawa. Multitask na nga ang iba eh, karamihan. Tandaan nyo po, we ought to be grateful to God because God counted us to be faithful in the ministry. At tandaan po natin, dahil sa ministry ng ating pastor, tayo po ay natutong maglingkod sa Kanya. Tingnan nyo po, Romans chapter 10, verse 13, 14, and 15. Ladies, pakibasa po uli ang 13, men, 14. So, verse 13. Verse 14, men. Marami po sa atin dito na ligtas sa ministry ng ating pastor. Right? Kung wala ang pastor, anong buhay kaya meron tayo? Naisip nyo ba? Preacher Bonnie, kung walang pastor na nag-abot sa iyo ng ebanghelyo under his ministry, sa tingin mo meron kang ganyang buhay? Diba? Hindi natin masabi. Right? Hindi natin masabi. Kaya, ibinigay ang ating pastor. Una, para maligtas tayo. Ikalawa, dahil siyang isinugo ng Panginoon para tayo maligtas. At sa ngayon, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos upang tayo ay tumatag. You ought to remember that you will have no ministry without the minister. Sa choir ministry, it is because of the ministry ng ating pastor yan. It is because of the minister. Kaya pag-pray natin. Pag-pray natin ang ating minister. You will not discover your shape. You won't develop your God's-given potential. You won't grow and mature in your personality and giftedness. Try to think about who were you before the church. Anong buhay ka kaya meron kung hindi ka naligtas at kung wala ka sa simbahang ito? Ano ang pwede mong gawin? Anong magagawa mo? With your pastor, you get the privilege to serve God. I repeat. With your pastor, you get the privilege to serve God. Kaya, sama na tayo, maglingkod na tayo. Kung wala kang ginagawa, huwag mo nang patigasin ang ulo mo. Sunod na tayo. Marami tayong ministry na pwede tayong makasama. Maraming ministry ang open. Ang problema, ayaw mong sumama. You are limiting
your privilege to serve the Lord by your disobedience. Busy kasi ako eh. Sino ba ang hindi busy? Kasi wala akong time sa ganyan eh. Sino ba? Pare-pares lang tayong 24 hours a day ang ibinibigay ng Panginoon. At alam niyo po ba na ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, balang araw, haharapin natin yan sa Panginoon. Hindi sa iyo yan. Anong bang bagay na meron ka na hindi galing sa Diyos? Ipinagkatiwala lang sa atin yan. Your time, your talent, and your treasures. Ano ang mga bagay na yan na sa iyo talaga masasabi? Ipinagkatiwala lang ng Panginoon niya sa atin. Then use that through the ministry. Kung ang mga kapatiran, susunod lang po, hindi magiging matigas ang ulo, magiging maalwan ang ministry ng Bible Baptist Church of Pasay. Ang masaklap po, mas nangingibabaw po kasi sa atin ang katamaran. Why? You don't have any commitment. Pero pag may commitment ka, by hook or by crook, alam mo, dapat mong gawin. So the blessing of having a pastor, I get closer to God. Ikalawa, I get the privilege to serve God. Ikatlo, I get prospered by having a pastor. As I observe, buhay ng kapatid na Rene, no? Kung wala ka, Preacher Rene, dito sa church, no? At hindi ka naabot ng ebanghelyo, magkakaroon ka ba ng magandang reign? Diba? Masipag na si Camille. Siyempre, pati yung ate, scholar at hindi burden sa'yo. Di ba? Oh. Hanggang inggit na lang ba tayo, mga kapatid, sa mga blessing na tinatamo ng mga lingkod na Diyos na nagsisikap, maging matapat? Hanggang inggit na lang ba tayo? Hanggang pangarap na lang ba tayo? The pastor is the key to our prosperity. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe in prophets, so shall you prosper. Sa gayoy giginhawa kayo. Sino po ang nagsabi? Ang salita ng Diyos. Try to check and balance. Bakit hindi ka nagpo-prosper sa ginagawa mo? Bakit hindi ka na-establish sa lahat ng mga iyong ginagawa? Try to check. Mali ba ang salita ng Diyos? Kung mali ang salita ng Diyos, ay wag na tayo magtagal dito. Sayang lang ang oras natin. Makikinig ka, nagsasayang lang kayo ng oras. Alis na tayo rito kung walang katuturan ng salita ng Diyos. Tama? Kaya nga po tayo narito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. The pastor is the key to my prosperity. Kaya po, wag na tayong maglihim sa ating pastor. Kung may tinatago tayong kasalanan, wag ka nang magtago pa. Lahat yan ipapakita ng Panginoon. Wag na tayong maglihim pa. Maging tapat na po tayo sa ating pastor. Hindi dahil kay pastor lamang, kundi dahil siya ang inilagay ng ating Panginoon sa ating harapan. Tandaan niyo po, hindi natin wino-worship si pastor.
Hindi natin siya ina-idolize. Nirirespeto, iginagalang kasi siya ang ginagamit ng Panginoon upang tayo ay maging matagumpay sa buhay mananampalataya. Partnering with our pastor in the ministry shall prosper in spiritual, emotional, financial aspect of our life. What? Spiritual, emotional, and financial. Kung meron tayong pangangailangan sa spiritual, sa emotional, and financial, wag nating ilayo si pastor sa ating buhay. Sama natin. Matututo ka bang magbigay ng offering mo kung walang pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos? Magkakaroon ka ba ng lakas ng pananampalataya na magbigay sa Panginoon kung wala ang pastor? Would you learn to treat the man of God according to the instruction and expectation of God without the pastor? Remember that God doesn't need you to supply the needs of the church and to feed the pastor, but God can use anyone or anything to supply the needs of those who God really cares. Kaya nga po, no, tayo magiging channel of blessing lang. Katulad nito, celebration po ng ating birthday, pastor's birthday by Sunday, next Sunday, July 12. Marapat lang po naman na sa pagpapagal ng ating pastor, ay bahagian natin ng pagpapasalamat sa mga bagay na merong ibinigay ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin pinayayaman si pastor. No? Hindi natin siya iniidolo. Inilalagay lang po natin siya sa pagkakataon na bilang pasasalamat sa mga nagawa niya sa ating buhay, ay pagkalooban naman natin siya ng mga bagay na meron tayo. Ibig sabihin, pagpalain po natin siya. Tingnan niyo po, parents, mother and father, na may mga anak, di ba kayo nagnanais din na balang araw tulungan kayo ng inyong mga anak? Right? Na hindi kayo pabayaan sa kanyang mga pangangailangan. Though, again, parents, it is not responsibility of your children na kayo ay buhayin. Kayo'y alagaan. That's not their responsibility. Kasi yung iba ang magulang, gusto ko maraming anak kasi para pagdating ng araw sila mag-aalaga sa amin. Kaya nga po kami naging 9, 8. Oo. Dahil kami raw ang mag-aalaga sa nanay ko. Kabaliktaran nanay ko pa rin hanggang ngayon nag-aalaga sa amin No? Meaning, in reality, that's the cycle of life. Parents, it is not responsibility, as far as I know, na hindi responsibility ng mga anak nyo na tulungan kayo paglaki. Pagtanda ninyo. Naiasa nyo ang inyong kinabukasan sa kanila. It is not. But in the Bible, sinasabi po, honor your parents in the Lord. Parangalan nyo, mahalin nyo, alagaan ninyo, pagpapakita na mahal nyo ang nagbigay buhay sa inyo. Huwag nyong kalilimutan. Huwag nyong pagpapasapasahan. Kundi arugain. Sapagkat minsan sa buhay ninyo, inalagaan kayo, inaruga, binigay ang lahat ng inyong pangangailangan. Marapat lamang na tumanaw tayo ng
kagandahang loob sa binigay nila sa atin. Hindi sila perpekto, pero maganda po lamang, nararapat po lamang na parangalan natin, no, mahalin ang ating mga magulang sapagkat may pangako ang Panginoon according to book of Ephesians, if I'm not children, obey your parents in the Lord. Ephesians chapter 6 verse 1, di ba? Because there is a promise. Verse 2, tingnan nyo po. For this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise. Ano yung promise? Prosperity. Para lalo kang pagpalain. Huwag mong kalimutan ang iyong mga magulang. Gayon din po naman, ang magulang natin sa simbang ito, walang iba kundi ang ating pastor. Tatay natin siya sa espiritual na kalagayan. Hindi po kaming mga preachers. Maaring kuya nyo lang po kami. Pero ang tunay na nag-aalaga sa atin, walang iba kundi si pastor. Dapat lang na parangalan natin. Bigyan ng kung ano, hindi mo naman pwedeng ibigay yung mga bagay na hindi mo kaya na wala rin sa iyo eh. Maibibigay mo ba yon? No. Ang hinihingi lang ng Panginoon, kung ano yung meron ka na ibinigay ng Panginoon, na ginawa kang instrumento para bigay natin yung mga bagay na magpapasaya sa ating pastor. Tandaan nyo po, bigyan natin ng dahilan ang Diyos upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Bigyan natin ng dahilan ang Diyos upang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Darating na po ang araw ng celebration, July 12, Pastor's Day. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng commitment. Hindi para payamanin si pastor, kundi para mas lalong dumaloy pa ang pagpapala ng ating Panginoon sa buhay natin. Pangako yan ng Diyos. Hindi po ako ang nagsasalita, kundi iyan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ay wala kasi akong ibibigay. Kung wala ka talagang ibibigay, then bakit ka magbibigay? Wala kang ibibigay eh. Di ba? Wala kang ibibigay eh. Pero pag ibinigay sa'yo, dapat mong ibigay. Di ba? Pinag-pray mo sa Panginoon na pagpalain ka para may maibigay ka, ibinigay ng Panginoon eh hindi mo naman ibinigay, doon tayo mananagot sa Panginoon. Pero yung mga bagay na wala sa'yo, hindi ka hanapan ng Panginoon. Pero matutuwa ka ba? Hindi ka magkaroon ng bahagi? Matutuwa ba kayo mga magulang kapag may sorpresa ang inyong mga anak, yung anak mong dalawang yun, ayaw makibahagi? Matutuwa ka ba sa kanila? O yung mga anak mo na nakikibahagi lamang para magkaroon ng magandang celebration, para alalahanin ang napakagandang kaarawan na meron ka? Ganon din naman. Sa pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin, pagpalain din naman natin ang Panginoong, ang ating pastor. Sa mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon, na galing din naman sa Kanya. Tandaan po natin, lahat po ng bagay galing sa Panginoon. No? Talino mo, lakas mo, everything. Galing lahat po yan sa Panginoon. Kaya nga po, isa yan sa pagpapala na nais ng Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng pastor. It so happen, ang ating pastor ay walang iba kundi si Pastor Joey Sauco. Hindi po si Pastor Dante Panyo. Bishop. No. Bagamat minsan nagkakaroon lang kami ng mga joke, ikaw na ang ano dyan, wala ako. No, pero still,
we cannot replace the leadership of our pastor through this church. No one, even among us, being the preachers of this church. Tingnan nyo po. Now you have a loving and precious family, Preacher Rene, a decent house, a brand new house, a nice job, a good business, latest gadgets, chance to travel all over the world, locally, internationally, at lahat ng mga bagay. You see, when it comes to blessing, they don't happen unless we learn to bless God and the pastor in decent and orderly manner. Kaya nga po tayo dito as a church, nagpaplano sa pangunguna ni Preacher Mark Alquizar, meron tayong, as a church, may gift tayong binubuno. Last year, by the aid ng ating Preacher Bonnie, nakalikom tayo ng 475 ba? O 500? Ganon. No? So, ang prayer natin, at least, ma-equalize or even surpass yung gift natin. Pinayayaman mo lang si pastor eh. Ang tanong, saan din ba naman napupunta yung blessing na binibigay natin kay pastor? Saan napupunta? Ha? Saan din po ba? Eto, regalo natin sa kanya, pera, binili niya niyan. Di ba? When it comes to giving, tayo members, hindi natin masabi na we can outgive our pastor when it comes to offering. Kaya minsan, no, sabi pinayayaman mo lang si pastor, yun yung mga bagay. At alam niyo po ba yung mga reklamador? Sa totoo lang be honest. Be observant. Yung mga nagrereklamo, kalimitan doon, yun ang hindi natin makasama. I'm not saying all, but most of them. Sila pa yung wala sa pakikipagkaisa. Pero yung mga nakikipagkaisa, tahimik. Masaya sa buhay nila. Bakit? They were blessed because of their obedience to the Lord. Again, the protocol, we are obeying our pastor because of our obedience to the Lord. Inilagay siya sa atin. Kasi hindi mo naman pwedeng paglingkuran personally ang Panginoon. Harapan, mapapaglingkuran mo ang Panginoon? No. Naglagay siya sa atin. At walang iba ang inilagay niya, walang iba kundi ang ating pastor. So this time, ipakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Alam niyo po, patayin natin ang ating pastor sa kaligayahan. No? No? Na maging masaya siya, hindi sa kalungkutan. Di ba? Huwag naman natin sabi, gusto natin talagang patayin. Ang ibig sabihin, no, yung bang pasiglay natin siya. Oh, sorry for that word. Oh, Pastor, sorry, I know, nakikinig. No? Yung bang maging masaya siya, di ba? Oh, masaya siya. Na yung bang tataba ng gusto ang kanyang puso sa pagmamahal na ibinibigay ng bawat kapatiran. So again, love our pastor. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ipakita natin doon sa darating po na July 12, this coming Sunday, suportahan natin ang ating pastor. Hindi lang sa pagkain, Hindi lang sa pagkain. Suportahan din natin siya sa regalo na ibibigay natin. Bagamat ang pagkain, nandiyan na yan eh. Ano na yan eh,
common na yan. Talagang may pagkain sa celebration ng ating pastor. Pero wag niyo naman kaming kalimutan. Wag niyo kalimutan yung pagpalain natin ng ating pastor when it comes to monetary. Alright? So, what does biblical faith that trusts God enough to obey look like? Obedience is a sign of conversion. Obedience is a sign of commitment. Obedience is a sign of conviction. 2:5, 1 John, ang sabi po, Huso, ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Gusto mo bang maging sakdal, maging perpekto ang pag-ibig ng Diyos sa inyo o sa atin? Gusto ba natin? Ang sabi po doon sa itaas ng 2:5, ang sino mang tumutupad ng kanyang salita. Come on, kayo na po mag-explain yan. I know and keepeth not his commandment is a liar. Okay, verse 5. Verse 5 po. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Ano ibig sabihin niyan? Sa Tagalog, ito po, ulitin ko po. Datapwat ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, keepeth, sumusunod. Tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Kanino nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos? Kanino po? Doon sa nagkikip o sumusunod sa tumutupad ng kanyang salita. Dahil dito'y nalalamang natin tayo'y nasa Kanya. Hereby know we that we are in Him. Tayo ay nananahan sa Kanya. Tayo ay nasa Kanya. Sino? Sino ito? Yung mga tumutupad ng salita ng Diyos. Maliwanag po ang sinabi. Nagiging perpekto ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag naging perpekto ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano kailangan mo? Huh? Ano kailangan mo? Meron bang tao na nagmahal, hindi ibinigay ang pangangailangan ng kanyang minamahal? Kuya Hamed, no? Mahal mo ba si Sister Harriet? At may hinihingi siya sa iyo, hindi mo ibinigay, na alam mo naman, makakatulong din sa kanya. Ibibigay mo, hindi? Ibibigay. O Sister Harriet, ibibigay daw. Patunay na mahal niya. Di ba? Walang boundary ang pagmamahal. Nagiging perpekto ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pag minahal tayo ng Panginoon, anuman ang kailangan natin, ibibigay yan ng Diyos. Dahil mahal niya tayo eh. Nagiging perfect. Ibig sabihin, nagkakaroon ng katuparan, kaganapan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kanino po ito ibinibigay? Ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos doon sa mga tumutupad ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi, if anyone love me, keep my commandments. In short, kung mahal mo talaga ang Diyos, hindi na issue yung nahihirapan ka, kundi susunod at susunod ka. Sa Panginoon, nagiging perpekto ang kanyang pagmamahal sa atin. Lahat ng bagay na kailangan natin na ibibigay niya kasi mahal niya tayo sa pamamagitan ng pagsunod natin. Ipinakita natin ito. Yun ang sukli ng paggawa natin, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Right?
Tama po ba? Tingnan niyo po. Many Christians or many believers, unfortunately, today are in the facade and masquerading their profession with their mouth rather than deeds. Nagtatago sa kanilang mga pananalita, hindi sa gawa. They said they love souls and believe in hell. Do they join the program of soul winning and saturation drive? Kahapon po, merong soul winning. You love God? Is it genuine? Is it really realistic? You love God? You love soul? Naniniwala ka na maraming mapapahamak? Nasaan ka? Nasaan tayo? Sabi mo, mahal mo mga kaluluwa. Kaya nga nagtatago tayo sa mga pananalita lang. Magaling tayo sa pananalita, kulang sa gawa. Busy. Number 1 na lagi nating ikinakatwiran, I'm busy. Wala akong oras dyan. Antayin mo, kunin ng Diyos yung oras mo. Antayin natin. Ibibigay yan ng Panginoon. Kasi ito, what is the main reason hanggang ngayon buhay pa tayo dito sa lupang ito? To enjoy life here better in earth? What's the reason? To enjoy life? Just to enjoy life here? Maging successful ka sa iyong career? Maging maganda yung sahod mo? Yung nasa limelight ka palagi? May mga magagandang gadget ka? Is that the real reason bakit hanggang ngayon buhay pa tayo sa mundong ito at hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon? What's the reason? Mas masaya nga, nasa langit na tayo, walang sakit, walang hirap, hindi ka na may stress, hindi ka na, sabi mo, hindi mo na, yung bang mamumroblema pa, mas masarap sa langit. But why? Hinahayaan pa ng Panginoon na nandito tayo sa lupang ito para mag-akay ng kaluluwa, para gamitin tayo ng ating Panginoon. Ang masaklap po, ang tigas ng puso natin pagdating sa kalooban ng Panginoon. Gusto lang natin sa Diyos, pagpalain tayo. Pero hindi tayo marunong sumunod sa mga bagay na dahilan para tayo pagpalain. Ay kasi may business ako, antayin mo, kunin ng Panginoon yung business mo. Ay kasi may anak ako, antayin mo, kunin ng Panginoon yan. Pwede ba niyang kunin? Pwede. Kaya lang, because of His love and grace sa iyo, huwag mong abusuhin na wala kang panahon sa Panginoon. Huwag mong abusuhin. Hindi ko kasi maiwanan yung trabaho ko. Sige. Minsan, binigyan ka na ng time para break time para sumama naman sa kaloob sa pagsosoul winning. Still, binaliwala mo. Gusto mo pagpalain ang business mo? Sama mo Panginoon. Na kung saan, anong dahilan, mag-akay ka ng kaluluwa. They said they love souls and believe in hell. Do they join the program of soul winning and saturation drive? Sir, ilan po ang nag-soul winning kahapon? May 50? Di ba? Ako kasi, absent si, may sakit si Preacher Radyo Pero still, marami po. Pero yun lang ba ang nagko-compose ng soul winner? Di ba po? Ironically, it was opposite. Now, their action, our action, cannot deny
that they have the form of godliness, but denying the power thereof. Ezekiel 33 verse 31. At dumating sa iyo, na wari ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sila'y nagsasalita ng malaking pag-ibig sa kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Verse 32, at narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nangatugtog na mabuti sa panugtog, sapagkat kanilang narinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. For they hear the words, but they do them not. That's hypocrisy. Biblical faith is about living like Jesus lived. I say it again. Biblical faith is about living like Jesus lived. Mga kapatid, be careful. Hindi mo kinakailangan maging proud na pinagpapala tayo. Marami sa atin pinagpala na, di ba? Hindi tayo dapat maging proud na pinagpala tayo. Kasi success is also, please take note of this, success is also as dangerous as failure. Ang tagumpay ay kaparehas din. Ganun din ang kapahamakan na para bagang pagbaksak. Tingnan po natin. Si Eva at Adan, wala silang pera. Walang nagpe-persecute kay Eva at Adan during their time. May sakit ba sila? Wala rin. May karamdaman at may pinagdadaanan ba sila na problema? Wala rin. Panay blessing. Sumablay ba sila? Pumalpak? Nasaan sila? Sa lugar ng Eden. Perfect. Kasakdalan ng blessing. Ibig sabihin, walang problema. Lahat. Panay blessing. Di ba? Lahat. Pero ano nangyari? Bakit sila sumablay at bumaksak? Why? Hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Ano yung inutos ng Diyos? Sa lahat ng pagkain dito, huwag nyo kakainin niyang puno ng karunungan. Ano ginawa nila? Nandun na lahat ng kanilang kailangan. Pero hindi pa rin sumunod. Ano nangyari? Failure. Punong-puno ng blessing. Kaya wag mo sabing pinagpapala ka at hindi ka magiging maingat, hindi ka nasusunod sa Panginoon. The more na pinagpala tayo, the more na dapat tayong lumapit sa Panginoon. The more na lalo tayo magsumikap at wag nating ipagyabang, meron ako, kayo wala. Like David, dapat nasa digmaan siya. Nagpunta sa tuktok ng palasyo at doon nakita si Bathsheba. Diyan siya nagkamali. Nung mayaman na siya, na marami na siyang blessing, doon pa siya sumablay. Be careful mga kapatid, pag marami ka ng achievement, don't worship yourself. Don't worship your accomplishment. Don't worship your achievement. Keep obeying God.
Tuloy-tuloy lang. Because pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Everything in your life comes from God. Keep obeying and keep honoring God. Mapa, ginhawa, o kahirapan, continue honoring God. Patuloy lang po tayo. Maging maingat tayo. Sunod lang. Gawin natin kung anong ginagawa ng ating Panginoon. Maging responsable po tayo. Parangalan natin ang ating eklesiya. Kasi biruin mo, kung ang isimbang ito hindi importante sa Panginoon, bakit binuhos niya pa ang kanyang dugo sa simbahang ito? Biruin mo, nagpakahirap, ipinaliwanag sa atin ng ating kapatid na Rene, no? Nung tinusok ang kanyang tagiliran, as if, no, blood and water ang lumabas na. Ibig sabihin, nahirapan ng Panginoon. Tayo wala man lang ginagawa. Upo lang tayo ng upo. Ayaw natin mag-participate. Para bagang, sige, kayo na lang dyan. Hindi po. Hindi, matanda na ako. Walang edad na pinipili ang Panginoon sa paglilingkuran. Pwede kang maglingkod. Ang problema, ayaw nating maglingkod. Ayaw nating sumunod. Yun po kasi ang tunay na problema. Kaya mga kapatid, what kind of faith do you have? What kind of faith do we have? Is it genuine? If it is genuine, meaning we are keep on obeying the Lord. Susundin natin po ang ating Panginoon. Hindi yung lilipas ang isang araw, wala man lang tayong ginagawa para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ibinigay sa iyo ang oras na yan para sayangin, kundi gamitin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano ang ginagawa mo sa pananampalataya na meron ka? By mouth or by deeds? Both sana. Not only by mouth, but also kalakip nito yung paggawa. Biblical faith that trusts God enough to is obedience. Again, biblical faith that trusts God enough to is obedience. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Amang Diyos, narito po ang iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon. Batid mo kung ano rin ang aming mga pagkukulang. We are not perfect, Lord, in your sight. Alam mo ang aming mga pagkukulang, alam mo ang aming pagtatampo, alam mo, Panginoon, ang mga nararamdaman namin. Alam mo ang sakit na meron po kami, Panginoon. Huwag nawang maging hadlang ito para kami ay patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Lord, help us. Tulungan mo kami na maging genuine at nagaganap ang mga pananampalataya na meron po kami. Patatagin mo po kami, increase our faith. Yan po ang aming dalangin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, you can talk to the Lord here in the altar. Why don't we evaluate our faith at pakita natin sa Panginoon, Panginoon, ganito na po ang aking pananampalataya, may pagkukulang. Narito po ang altar. You can talk to the Lord here sa ating altar. Alam natin, hindi tayo talaga perpekto, pero nandiyan ang Diyos para tayo'y tulungan. Lapit lang po, nandito po ang altar, na kung saan
ang Diyos ang inyong kausapin.